Magandang araw po sa ating mga kababayan. Ito po ang inyong lingkod, Attorney Renante P. Sulit. Isang registered migration agent sa Australia na may numerong 1382407. Akin pong pinasasalamatan ng ating mga kababayan sa patuloy na pag-subscribe, pag-like at pag-share ng ating videos. At naabot po natin ang ating mga kababayan sa iba't ibang dako ng mundo at kanilang nauunawaan ang Australian immigration. Ating pong ipapatuloy ngayong araw na ito ang ating diskusyon o ang ating pagbibigay ng paliwanag sa mga probisyon ng batas na may kinalaman sa Subclass 482 o ang TSS visa. Ano ba ang mga requirements? Ano nga ba ang mga requirements ng TSS visa? Ayon sa batas, ang Migration Act of 1958, no? At Migration Regulations Act of 1994, at sa tulong din ng procedural instruction, mayroong dalawang klase ng requirements na dapat nating isalang-alang. Una, mga requirements at the time of the application. At ang ikalawa ay ang mga requirements at the time of decision. So pag-usapan natin ngayong araw na ito, ano nga ba ang mga requirements at the time of the application? Ang sinasabi dito ng batas na kapag sa time of the application, no, kinakailangan tama ang iyong paglalodge ng visa, no? So sa kasalukuyan, ang general, no, way of applying visa is through the portal or through the internet, no? At may ilan mga exception dito kung halimbawa ay hiningi ng Australian Immigration na mag-lodge, no, ng aplikasyon ng Subclass 482 sa pamamagitan ng paper base. So generally, we are doing it online, no? Ang ikalawa naman ay magkano ba ang Subclass 482? Magkano ba ang visa ng primary applicant? Magkano ba ang visa ng secondary applicants o mga dependent? Ayon po sa batas, ang halaga, no? Ang halaga ng Subclass 482 visa ay naaayon kung anong stream. No, kung ito ba ay short-term stream, medium-term, or labor agreement. Sa short-term stream, ang visa po ay nagkakahalaga ng 1,455 Australian dollars. Samantalang kung ang Subclass 482 ay nasa medium-term, ang visa po ng main applicant ay nagkakahalaga ng 3,035 Australian dollars. At ang labor agreement stream naman ay ganoon din po, 3,035 Australian dollars, no? At sa mga dependents naman, sa mga subsequent entrant, ito po ay nagkakahalaga ng 1,455 Australian dollars.